Yung mga kabady, punta muna tayo sa kliyente natin sa may San Anton para makita yung area niya kung kaya ng stable. Papasukan ng stable bukas eh. Daw may pumasok man nung una, kaso hindi daw kaya dahil makapal nga yung damo eh, bawal magsunog dun mga kabady. So titingnan natin kung kaya ng malaking stable para makapag land trap na dun. Pero di ako sure mga kabady kung makapag vlog tayo dun. Pero itong biyahe natin, i-video natin mga kabady. Medyo malayo-layo rin dito yun. Walang isang oras siguro ang biyahe natin. Magbaklas na tayo ng forma dito sa farm. Sama natin si Kaka kanina. Yun, nasabay kami umahon. Ako paahon dito, siya naman paahon doon at nakakot daw siya ng okra. Ay, pitas ulit siya na okra. Grabe yung presyo, 7 pesos daw. Naglalaro sa 7 to 12 pesos per kilo. Makababa. Lahat ang gulay na mataas-taas ngayon. Sakin natin si Bulugan. Let's go mga kapatid. Dito na tayo dadaan sa Luyos. Kaysa mag-highway pa tayo. Kaya marami tayo makakasabay na mga truck doon. Medyo boy. Chal, giling na ya. At possible din kung wala makita si client natin na lumili ko. Kung wala makikita si patik na yun ako mali. Ala ko liliko na eh, biglang kumamig sa kaliwa. Kung wala makita si client natin na magtutudling sa kalamansi niya, kinausap ko si Kaka na kung gusto niya eh kami na tumudling. Okay naman daw, sige. Ayun. Para makausap din natin yung client natin ngayon para pagkayari may stable after ilang days kung pwede na tudlingan eh matutudling na. Dito mga kabady, wala tayong halos nakakasabay na sasakyan dito. Ay naman naman. May gamot ng kalamansi. Spray sila. Tayo, di na tayo nag-i-spray. First time mapapalayo na Bulugan. Madamo kasi yung paikot mga kabady, pero yung gitna okay naman. I-double check lang kung kaya ang palitawin yung lupa ng dalawang paraan. Ngayon pagka kaya go na. Pagka hindi, si ma'am pa rin magdidesisyon, si client pa rin natin magdidesisyon mga kabady. Mahirap kasi yung kung kailan akto at saka makikita, sabihin hindi kaya. Siyempre malayo pang gagalingan ng makina, kaya kailangan sigurado yung lakad o sigurado yung biyahe para walang sayang na oras at saka gastos. Siyempre gagastos si client natin, mamaya pagdating ng makina doon sabihin hindi kaya, so paano, diba? Kaya mas maganda ngayon pa lang bago pumunta yung makina ma-secure na natin yung ma-secure na natin yung tatrabahuin kung kaya. Dami solar dito, lakas. Uy, ganda ng kalamansi. Nakakamiss yung kalamansing bata oh. Dati medyo nagkakaedad na eh, mag-4 na taon na yung sa atin. Bagal na takbo natin mga kabady, 55. Dahil hindi naman matulad kung motor natin. Pang lang, low speed. Pang nakadesenyo talaga siya, pang lang, pang lusong-lusong. Pero kung pang mabilisan or matulinan, hindi kaya. Dahil napakalaki ng sprocket sa likod. Pang butikan lang talaga siya. Pwede rin siya sa ganyan, kaya lang wala kang hahanapin na tulin. Siguro sagad nito mga 90 to 100 baka kaya. I'm not sure, pero palagay ko na sa may San Antonio na tayo mga kabady. Jollibee San Antonio. Pag naamoy ko yung Jollibee mga kabady, naalala ko yung nagtatrabaho ko sa Jollibee.
20 minutes pa siguro nandun na tayo. Diba mga kabady, ito na tayo sa crossing. Pagkumanan, papuntang San Isidro. Pagkaliwa, papuntang Hain. Pag dumiretso, papuntang diversion. Diretso tayo, huwag tayong kakaliwa. Mas malapit naman doon mga kabady. Pag kumaliwa, kaya lang marami tayong sasakyan makakasabay. Eh dito, wala masyado. Yun nga lang, mahams. Pero okay na yan. Na tayo mga kabady. So, pag kumanang ka dito, papunta na ng Kabanatuan yan. Okay mga kabady, pauwi na tayo ulit. At yung sinasabi, buti napuntahan. Talagang hindi kaya ng stable mga kabady, gawa ng makapal talaga ito mo. Kailangan saka hindi pantay, may pagkataob yung stable. Baka kailangan pasuro para pumantay. Saka mahihirapan din magpatubig ng kalamansi doon pagka nagkataon. Kaya kailangan bago tamnan, yan lagi ko sinasabi, yung land preparation napakabusisi rin, lalo na kung hindi pantay yung area. Kasi once lang tayo mag-land prep pagkakalamansi, kaya kailangan sigurado. So kailangan heavy equipment siguro, or may traktora na malaki na may pangkayod. Yun, kaya. Pag napantay na yung lupa, natanggal na yung damo sa paikot na area, tsaka pala magpapastable. So yun, magtatanong-tanong na lang tatanong-tanong na lang daw si client natin kung saan siya makakapag-rent ng heavy equipment para gumanda yung area. Kasi mga kabady, hindi ko rin papatamnan pa yun kung ganun yung itsura, yung bako-bako. Kasi nga malalim, naka ganun-ganun siya, oh. Mahihirapan yung magbabantay doon, lalo na pagka magpapatubig. Kaya lang pantay para maganda at hindi mahirap trabahuhin. Mabusisi mga kabady, no? Nakamastos siya sigurado. Pero wala eh, ganun talaga. Lalo na pagka yung area mo ay hindi pantay talaga, talagang magastos. Tsaka mahaba ang proseso. Mahirap trabahuin kasi, biruin nyo mga kabady, stable, hindi kaya. Kasi nga po, napakakapal ng damo. Eh, bawal naman magsunog doon. Hindi nagsusunog, tsaka hindi nagsusunog sila client natin. Tsaka bukod pa doon, tabindaan kasi, tsaka mga poste, delikado. Naidra na ni Kaka yung ating ano dito. Pasulandra mga kabady. Ito, Bichay. Bichay tayong buhangin. Mimi, pininigan mo yung ginagawa ko dyan. Kasintabi po sa mga kumakain natin kabady. Pininigan ni Mingming, oh. Binyagan ni Mingming mga kabady. Ako na. Marami na, kung 5 supot lang mga kabady, makapaghalo na yan, no? Palit muna tayo damit at basahan ng pawis. Maya, didiretso tayo kala RJ mga kabady at tulungan natin siya magasinta doon sa hinukay niya, septic tank. Nagukay siyang septic tank mga kabady. Punuin muna natin ito ng halo para ay ng buhangin.
mga ano pa siguro, 20 timba. Para may pondo. Pondo tayong pang palitada. Diba? Tatlo na to, mga buddy. Tagal pa yung bugsan pa ng buhay. Pag-ibig pa eh. Ating ulit, puno na. Masayad. Nakaka-14 timba na tayo mga buddy. Yan mga buddy, napuno na natin. Marami na yan, baka hindi lang 10 supot na siguro yan. Mga 10 supot na semento, ganun. Marami na rin yan pang plaster natin dyan, oh. Mga biga tsaka sa poste, tsaka dito sa labas mga buddy. Ito yan, mapalitadahan natin yan. At hanggat nag-iipon tayo mga buddy para doon sa ating prefab. Ade pagdating nun naka-finish na, di ba? Sakali. Yan, paikot na yan, pero unahin natin itong mga poste, biga. Nasa loob. Saka dito pa sa gilid. Yan o. Yan, papalitadahan din natin yan. Pati mga biga na yan. Para maganda. Diba? So, ito muna tayo na RJ. Rescue muna natin siya para nag-ukay siya ng septic tank, sumisibol. Kailangan ka ako baka mamaya mag-uulan, may bagyo nga. Para mag-uulan man, nakaasinta na siya. Kahit mga 3 patong, 4 na patong, tulungan muna natin. Let's go mga kabady. Grabe mga kabady, presyo ng okra, no? Dahil pa naman napipitas ni Kaka, nakakahalos 6 na sako. 5 hanggang 6 na sako. O ilang pitas pa lang niya, 4, 3. Kaso mura mga kabady, yung maganda-ganda presyo nun, paldo sana. Pero mahaba pa naman ang buhay nun. Natin nyo, warm up pa lang yan. Pagka talaga bugso na yung buong at saka bibira ng maganda presyo, no? Sana nga gano'n. Tapos na mga kabady. Ilang supot tayo dito. 3 na. Ha? 4 na supot. Supot. Ngayon doon kami gumawa mga kabady. Siyap. Tulugan. Kwarto. Palit na ginawang kwarto ni RJ. Pakit ah. Pakita mo kasi. Pakita mo kasi. Hindi siya pati sa pinagkakawin. Yung mangyayari naman.